Yan, sige po. At isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid. At papuri po sa ating Panginoon sa lahat po ng nakikinig at nanonood po sa atin. And kagaya po ng palagi po nating binabanggit, ay i-share na po natin yung link po natin. So sa mga friends po natin sa Facebook, pwede po natin po silang i-mention. Kagaya po ng ginagawa ng ilang mga kapatid po natin ano. At nang sa gano'n ay pati po sila ay makapakinig po ng salita ng Diyos at habang nasa mga tahanan po tayo at yung iba po ay pauwi pa lamang po galing work, galing school, ay ito po yung pagkakataon po natin para muling ma-recharge po tayo ng salita ng Panginoon. And this is our Bible study every Friday, our night light. At marami po tayong matututunan po dito. And kung papasinin po natin, ay more on about nasa mga character po tayo sa pag-aaral po natin. At nung mga nakaraan po, pinag-usapan po natin tungkol kila Daniel at sa mga ilang lingkod po ng ating Panginoon. At yun po, bago po tayo mag-start po, ay nais ko po munang batiin po yung mga ilang po nating kapatid na nakikinig po ngayon. Yan, magandang gabi po kay Sister Olive Aransanso, kay Brother Joel Ortola. Yan, kay Sister Regine Tumakmol. Ayan, kung nasan ka man po, magandang gabi sa'yo. Ayan. Kay Brother Salvador Jordan, kay Brother David Flores. At kung may mga nais po kayong i-comment po dyan, mga prayer request, announcement, ay pwede nyo na pong i-chat po dito para mamaya po, bago po tayo mag-end po, ay maisama po natin po sa panalangin and sa mga announcement po natin. Yan, welcome po kay Sister Ruby. Yan, kapatid ko po yan, yung kontrabida. Yan, pero bida po yan. Pero yun po, magandang gabi po from Bahrain. Yan, and sa lahat po na nakikinig po sa atin, so magandang gabi po sa ating lahat. And before we start mga kapatid, tayong lahat po ay sama-samang yumuko at manalangin po sa Panginoon. Let's all pray. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa oras pong ito. At muli sa pagkakataon na makapag-aral, makapakinig ng mga salita mo. Amin dalangin, Lord, na bigyan niyo po kami ng wisdom, nagmumula po sa inyo, at patuloy po namin maintindihan, maunawaan, ang mensahe niyo po sa amin sa gabing ito. Palayan niyo po kami, at sa mga nakikinig po ngayon, ay kayo na po yung patuloy na magpalat, mag-iingat po sa amin. Maging maayos po, Lord God, ng aming internet connection na sa ganon ay malaya po makapakinig ang bawat isa na mga salita mo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Magandang gabi po kay Nanay Luz Malyari. So magandang gabi po sa inyo. And we have 12 viewers. Alam ko na mas dadami pa po yan. And praise God po kasi po medyo bumubuti-buti na po yung ating panahon. At umaaraw na po. Kaya hindi na po tayo mahihirapan maglaba. At sa sobrang hirap po maglaba po ngayon, magpatuyo, ay talaga nagpapalaundry na po tayo minsan. Pero God is good kasi po ito po yung pagkakataon para makapagpasalamat sa Panginoon at let us all pray of course para po sa country po natin at sa ibang bansa na talagang binabagyo pa rin po ngayon. Kay Sister Gina Dato, magandang gabi po. Kay Sister Heidi. Okay? At sa lahat po na nakikinig po sa atin. At to start po yung ating pag-aaral, one of the character yung ating pag-uusapan. And possible, karamihan po sa atin ay familiar po sa kanya. Madalas po siyang natatopic, minsan sa mga Sunday school din po. Pero maganda makita rin po natin na ang buhay po nating mga Kristiyano, it is more on sacrifice sa pagsunod po dun sa ating Panginoon na talagang minsan po ay nalalagay po sa alanganin yung buhay po natin. Pero siyempre nga po, as we follow Jesus, sabi nga po sa kanta po natin, is no turning back. Wala pong tatalikod sa ating paglilingkod at sa ating pagsunod po sa ating Panginoon. And dito po sa ating first slide po natin, yan po yung ating pag-uusapan. One of the character in the New Testament po yan. Kasi more on nung mga nakaraan po is nasa Old Testament po tayo. Ang yun po ay New Testament. Okay? And walang iba kundi si Stephen. Okay? So sa mga bata nakikinig po ngayon, kung meron po, yan, hindi po yan yung magaling mag-basketball si Stephen Curry. Okay? So si Stephen po ay na-mention po sa Bible as known or kilala po natin as the first Christian martyr. Okay, kilala po ba natin? Alam po ba natin yung word na martyr?
Okay, madalas nababanggit po yung word na martir kapag minsan parang nagbubulag-bulagan po tayo. Halimbawa sa pag-ibig, parang nagpapakamartir ka pa, hindi ka na mahal niyan, di ba? Parang ganun po. Pero sa Bible po, in the Bible history, in the New Testament, si Stephen ay kinilala po siya as the first Christian martyr. Okay, bakit po siya tinawag na first Christian martyr? Okay, kasi po sa New Testament po, especially po nung si Jesus po umakyat na po sa langit, si Stephen po yung unang na-mention na namatay po or pinatay. Actually, hindi siya namatay. Pinatay po siya dahil sa kanyang pananampalataya sa ating Panginoon. So, hindi lang naman po siya yung naging martyr sa kanyang pananampalataya. Marami pa po. Actually, lahat po ng mga disciple ni Jesus, naging martyr po yan dahil sa pagsunod kay Lord. And many Christian in early times ay mga naging martyr po dahil sa pagsunod sa Panginoon. And si Stephen, siya po yung isa po sa pinakakaunang-unahan na naging first martyr dahil po sa pagsunod sa Panginoon. Kaya nga po sabi ko nga po kanina, ang pagsunod po kay Lord ay hindi po siya madali. Okay, although in our time hindi naman natin na siguro possible mapagdadaanan yung mga naranasan po nila, na to the point na kapalit po yung buhay po natin sa paglilingkod, pagsunod sa Panginoon. But dumarating pa rin sa pagkakataon na talagang na-challenge po yung pananampalataya po natin. So bigyan po natin ng konting kung kumbaga bigyan po natin ng realization or ng pag-alala sa isang lingkod ng Panginoon kung papaano po tayo dapat maglingkod po sa Kanya kahit po talagang kapalit po nito yung ating buhay para lang po makapag-serve kay Lord. Okay, so si Stephen po ay pinakilala po siya sa New Testament as isa po sa mga piniling lingkod ng Panginoon bilang maging deacons. Okay, so may pinili po kasi sila na seven men. Okay, isa po diyan si Stephen na na-mention po sa Book of Acts. Okay, pag binasa po natin yung buong chapter 6, but lilibtang po tayo dito sa verse 8 ng chapter 6 kasi magpo-focus po tayo sa buhay po ni Stephen. So pinakilala po siya si Esteban sa Tagalog po. Ang Tagalog po ng Stephen is Esteban. Okay, and yung ating Bible verse po ngayon is Tagalog, kaya Esteban po yung babasahin po natin. So basahin po natin para mas makilala po natin po siya. Okay, sa Acts o sa Gawa chapter 6 verse 9 to the following verse, si Esteban na puspos ng biyaya at kapangyarihan ay gumawa ng mga dakilang kababalaghan at mga himala sa gitna ng mga taong bayan. Okay? At from very beginning pa lang po, si Esteban, makikilala po natin na is a gifted na nagmula sa Panginoon, na parang naging kagaya rin po siya nila Peter, na binihiyaan po ng Panginoon para gumawa ng mga himala. So meaning to say, nagpe-perform din po siya. Okay, ay nakikita po ito ng mga taong bayan. Ngunit nakipagtalo sa kanya ang ilan mula sa sinagoga na tinatawag na mga pinalaya sa mga Sireneo at mga Alejandrino at mga taga Cilicia at taga Asia. So siyempre bilang mga lingkod ng Panginoon, hindi naman may iwasan po na merong pong tumuligsa po sa bawat isa po sa atin. So naranasan din po yan kasi Old Testament pa lang, kila Daniel, may mga tumutuligsa po sa kanila. So hindi rin po naging ano po yan, hindi po naging kumbaga hindi po naiwasan po yan sa buhay po ni Esteban. Kaya lihim nilang sinulsulan ang ilang lalaki na sabihing, narinig namin siya ay nagsasalita ng mga kalapastangan ng laban kay Moises at laban sa Diyos. Kung papansinin po natin mga kapatid, parang yung senaryo ng buhay po dito ni Esteban, parang kagaya nung kay Daniel, no? Na si Esteban, faithful po siya doon sa Panginoon. While si Daniel, faithful din naman po siya sa Panginoon. Of course, faithful din po siya sa hari. Pero dahil ginagawa po nila yung kanilang pagiging tapat na lingkod ng Panginoon, ay meron pa rin mga tao na gusto po silang hilahin pababa. Okay? And ito po yung nangyari po kay Esteban, na parang gusto nila siraan po. Okay, sa verse 12, sinulsulan din nila ang taong bayan. Okay, grabe po, no? Maging ang mga matatandang namamahala sa bayan at ang mga tagapagturo ng kautusan. Lumapit sila kay Esteban, pagkatapos ay sinunggaban siya at dinala sa Sinidirin. Okay?
nagharap sila ng mga sinungaling na mga saksi na nagsasabi, walang tigil ang taong ito sa pagsasalita laban sa banal na lugar na ito at laban sa kautusan. Sapagkat narinig naming sinasabi niya, nagigibain nitong si Jesus na taga Nazaret ang lugar na ito at babaguhin ang mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises. Nakita ng lahat ng nakaupo sa Sanhedrin na nakatitig sa kanya na ang mga muka niya ay tulad ng isang anghel. Okay? Parang kung titignan po natin si Esteban ay he is faithful, naggagawa ng mga miracles. Possible, nag-share din po siya ng gospel ng ating Panginoon, pero hindi po lahat natutuwa po sa kanya. Okay? Parang, kaya minsan may mga tao po, no, parang napapagod po sila. Hindi nila alam kung dapat pa ba silang gumawa ng mabuti, ng hindi maganda. Kasi parang, pag gumawa ka ng mabuti, pupunahin ka. Pag gumawa ka ng hindi maganda, pupunahin ka. Pero dito makikita natin na si Esteban, sa kabila nung panunuligsa po sa kanya, sa paggawa po niya ng mabuti, ay nagpatuloy pa rin po siya sa harapan po ng ating Panginoon. So, sa paglilingkod po natin sa Panginoon, mga kapatid, ay may mga ganun pong pagkakataon. Possible, may mga kanya-kanya po tayong istorya na kung papaano na-challenge po yung ating paglilingkod sa ating Panginoon. Okay? So, bigyan po natin ng konting background kung sino po ba si Esteban. Ito po yung pag-uusapan po natin. Unang-una, sabi po dito, yan, sa next slide po natin, Stephen was one of the first deacons in the church. Okay? Kinilala po si Stephen o si Esteban bilang isa po sa mga una. Okay? Kasi 7 po sila eh. Isa sa mga naging una na deacons sa church. Okay? Kahit in the New Testament na po nung early church ay nagtatalaga na po sila ng mga deacons. So si Esteban ay isa po siya dito sa tinawag po ng Panginoon, okay, na pinili ng mga disciples para maging isang deacons ng church. Okay? And pangalawa, Stephen was known for his strong faith and the Holy Spirit presence. Okay, ang isa po sa maganda sa meron po kay Stephen ay meron po siyang strong faith. Okay, kasi kung mahina-hina po yung faith ni Esteban, pwede na po siyang di magpatuloy. Parang minsan pag mahina po kasi yung faith po natin sa Panginoon, pag may narinig po tayong hindi maganda po sa atin, sumusuko po kaagad po tayo. Okay, so si Esteban, ang maganda po sa kanya, he has strong faith dun sa ating Panginoon. Kaya kahit na sinisiraan siya, mali yung mga paratang po sa kanya, nagpatuloy pa rin po siya para maglingkod sa Panginoon. And the Holy Spirit presence. Okay, nakikita po sa kanya yung banal na Espiritu, the fruit of the Holy Spirit, and nakakagawa po siya ng mga miracles na kung saan ay kalooban po ng ating Panginoon. Okay, pangatlo, he was full of grace and power. Okay, of course, dahil Kristiyano po siya, nakikita po sa kanya yung habag ng Panginoon, meron po siyang mercy and power. Mamaya sa pagpapatuloy po natin, makikita natin na ang isang Kristiyano talagang tinakda po talaga tayo para magtiis po hanggang wakas eh. Kasi sa mga pinagdaanan po ni Esteban or ni Stephen, pwede na niyang parang pwede niyang i-curse yung mga taong gumagawa sa kanya ng hindi maganda eh. Pero hindi niya po ginawa po yun. Okay? Nagpatuloy po siya, okay? And nakita po sa kanya yung pagiging tapat na lingkod ng ating Panginoon. Okay? Sabi po sa next slide po natin, Stephen faced opposition from religious leaders. Okay? Kung po alam ko, nakakaranas na po tayo ng ganito minsan. Parang tayo, we are doing our best. Ginagawa po natin yung best po natin para sa Panginoon. Pero minsan, may mga opposition pa rin po tayong naririnig. May mga opposition pa rin po tayong na-encounter and it is normal. Okay, normal po to sa isang Kristiyano. Ano man po yung position po natin, ano man po yung part po natin sa paglilingkod sa Panginoon, it is normal to face or to experience opposition. Okay, whether kapwa mo Kristiyano or hindi man Kristiyano po yan, possible po talaga makaranas po tayo. Leader man po yan or members, pwede po tayo makaranas ng opposition. Okay? Especially sa mga unbelievers. We experience opposition sa mga unbelievers. Okay? Kasi siyempre, iba po yung faith po natin eh. Pag minsan nagtatalo po tayo, nakikipagtalo po tayo,
based po dun sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Bukod po sa mga opposition, sabi po dito sa next po natin, naka-experience po siya ng false witnesses were brought against him. Okay, imagine po natin, para lang po siraan po siya, i-down po si Esteban or si Stephen, okay, gumawa yung mga nais pong tumiligsa po sa kanya, gumana pa ng mga false witness para lang i-down po siya. Okay? So, alam niyo po yung mga naranasan ni Esteban or ni Stephen. Ito yung mga possible nararanasan din po natin sa ministry. Okay, na habang ginagawa po natin yung ating best para sa Panginoon, kaya yung mga kalaban, ang pinakang kalaban naman talaga natin si Satan. Kaya na gumagamit lang po siya ng mga tao, ng mga sitwasyon minsan para i-down po yung bawat isa po sa atin. Pero dito makikita natin na hindi dapat tayo magpadala po doon. Sa halip, mas maging strong, mas maging matatag po yung ating pananampalataya para sa ating Panginoon. Stephen delivered a powerful speech to the Sanhedrin. Okay? Sa kabila ng lahat ng iyon, kasi pwede na siyang tumigil eh. Pero alam niyo si Esteban, 'di ba? Para sang si Jesus, no? Na kahit maraming against po sa kanya, tuloy-tuloy po lang po siya sa pagpipreach. Parang sila Paul, sila Peter, ganyan po yung character ni Esteban. Okay, kahit may mga against po sa kanya, andun pa rin yung kanyang power to deliver yung salita po ng ating Panginoon. Okay, well, kung titignan po natin at kung i-analyze po natin, baka tayo pong mga Kristyano, kaya po ba natin gawin yung ginawa nila Stephen or nila Esteban? Kasi kung minsan, baka mamaya sa pagpe-pray, nahihiya na po tayo. Paano pa po kaya sa pag-share po ng Word of God? Okay, that's why gumagawa po tayo ng mga evangelism po natin para ma-train po natin yung mga kapatid po natin, especially the youth. Meron po tayong youth month every October para yung mga youth po natin, ma-enhance po yung kanilang preaching, matutunan po nila mag-share ng Word of God, yung mga CYA po natin o yung ating youth. Minsan meron po yung mga outside activities na ginagawa sa labas, nag-evangelism po sila, nagbibigay ng tracts para ma-share po yung salita ng Diyos. Gentong-gento yung senaryo po ni Esteban. Okay? While he is preaching the Word of God, may mga talagang hindi nakikinig, may mga nag-o-oppose po sa kanya, and pinakang worst, may mga pwedeng manakit po sa kanya. Okay? Isa po sa mga sakripisyo na pwedeng pagdaanan ng mga Kristiyano. Okay, next po natin. Ika na. Okay, next po natin. Stephen prayed for his persecutors. Okay? So, ang maganda po sa character na meron si Esteban, okay, sa halip na gantihan niya po ng masama, yung gumagawa po sa kanya ng masama, biblical, sinunod niya po yung utos ng Panginoon. Anong sabi ng Panginoon? Okay, pray for those who persecute you. Ipanalangin natin yung nagpa-persecute sa atin. Si Esteban, ganun po yung ginawa po niya. So, mamaya sa mga ilang verse po natin, malalaman po natin paano yung ginawa ni Esteban, how he faced yung gantong klase ng senaryo na to the point na papatahin na po siya, ay nagawa pa rin po niyang maging tapat sa Panginoon at ipag-pray yung mga tao na hindi gumagawa sa kanya ng maganda. Okay, he was the first martyr of the Christian faith. Okay, ito po yung pinakang topic po natin. Nakilala po siya dahil po sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, pagiging tapat kay Lord, nakilala po siya as the first martyr of the Christian faith. Okay? And ang sunod po natin, last po natin, Stephen's death inspired others, including Saul or Paul. Okay? Alam niyo po ba yung isang trivia po dito? Nung time na namatay si Esteban, kung familiar po tayo kay Pablo, nandun po siya nung in-stone to death si Esteban. And actually, maraming na-inspired dahil kay Esteban. Okay? Parang papipiliin ka, no? Okay lang bang mamatay ka pero maraming gagaya sa'yo? O mabubuhay ka pero, diba, hindi mo mapagpapatuloy yung ministry na iniwan sa atin ng Panginoon. Si Esteban, hinayaan niyang mamatay siya para lang ma-inspire yung tao and of course, para maipagpatuloy yung pangangaral ng salita ng Panginoon. And because of that, sabi po dito, marami pong na-inspired. Okay, actually, sa sobrang, siyempre, na-inspired po sila, isinulat din po nila yung kamatayan ni Esteban. Okay? Na na-witness po dito. And si Pablo,
o si Saul po dati nung hindi pa siya Pablo, ay na-witness po niya kung papaano pinatay si Esteban. Okay. Ito po yung mga binanggit ko po mga kapatid. Ito yung mga na-experience po ni Stephen or ni Esteban sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, sa kanyang faith dun sa ating Panginoon. Na binabanggit po natin po siya kasi hindi po malabo na maranasan po natin yung mga bagay na yun. Okay? Kasi siguro until now may mga Kristiyano pa rin na talagang pinapatay dahil po sa kanilang faith kay Lord. Okay? Especially dun sa mga ilang country na hindi naman po Christian country. Okay? Nabawal po yung salita ng Diyos. Kasi may mga country pa rin po na talagang pinagbabawal po yung salita ng Diyos. Okay, na kapag yung nakagisnan nilang faith ganito, bawal po yung Bible. Bawal po yung pananampalataya po natin. Okay? So ang point po dito mga kapatid, pwede po nating maranasan po 'yan. Okay? Pero tignan niyo po yung naging response po ni Esteban po dito. Okay, dahil po sa kanyang pangangaral ng salita ng Diyos in Acts or sa Gawa chapter 7, verse 54 to the following verse, sabi ganito, nang marinig nila ang mga ito, nagalit sila at nangalit ang kanilang mga ngipin laban kay Esteban. Okay, yung nangalit yung kanilang mga ngipin. Ito yung normal na expression ng tao pag sobrang galit sila sa tao. Okay, pagka gusto nilang gawa ng hindi maganda, saktan. So si Esteban, he is preaching the gospel and ayaw nilang marinig yung katotohanan. Galit sila kasi parang hindi ko po alam kung bakit sila galit kay Esteban. Siguro dahil maraming naniniwala at magaling kasi po siya eh. Okay, siyempre binayaan po siya ng wisdom ng Holy Spirit. That's why lahat nung tanungin po sa kanya, lahat nung sabihin po niya ay talagang na-amaze po yung mga nakikinig. So yung mga hindi po makasabay kay Esteban ay nagagalit po sa kanya. Okay, kaya sila po ay galit na galit kay Esteban and halos sabi nga po dito, mangalit yung kanilang mga ngipin. Okay, tignan niyo po, sabi po dito, subalit si Esteban na puspos ng banal na espiritu ay tumitig sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. Okay. Grabe po yung ano po no, yung makikita po natin po dito. Si Esteban, siya po ay puspos ng banal na espiritu. Okay? And dahil po dito, sabi po sa verse 56, sinabi niya, tingnan ninyo, nakikita kong bukas ang kalangitan at ang anak ng tao na nakatindig sa kanan ng Diyos. Subalit nagtakip sila ng kanilang mga tahinga at nagsigawan ng malakas at sama-samang sumugod sa kanya. Okay, hindi nila pinansin po yung sinabi ni Esteban. Pagkatapos, siya'y kinaladkad nila palabas ng lungsod at dooy pinagbabato. Okay, ito po yung kanilang nakaugalian. Kapag ang tao, pag yung isang, yung time po nila, may ginawang hindi maganda, nagnakaw ka, nangalunya ka, nilalabas po nila dun sa lungsod kasi meron po silang malaking gate and dun po nila gugulpihin and pinaka-worst po dito, sabi po dito, ilalabas po doon upang pagbabatuin. Inilagay ng mga saksi ang kanilang mga damit sa paanan ng isang kabataang lalaki na ang pangalan ay Saulo. Habang binabato nila si Esteban, ay nanalangin siya, Panginoong Hesus, tanggapin mo po ang aking espiritu. Siya'y lumuhod at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo po silang panagutin sa kasalanang ito. Pagkasabi nito, siya ay namatay. Okay? So, yun po yung end ng life ni Esteban. Okay? Parang kung titignan natin, no? Hindi man nabanggit kung ilang taon na po dyan si Esteban, pero I think kung hindi po siya namatay po dyan, ay marami pa po siyang pwedeng magawa para sa Panginoon. Pero that is the will of God para po sa buhay po niya. Ang maganda po dito ay nag-iwan po siya ng magandang ehemplo sa bawat Kristiyano nung time po nila. Okay? Kaya nga yung isang verse po natin is to live is to Christ and to die is gain. Okay? Na parang pinamuhay po yun ni Esteban. Na kahit siya po ay pagpapatayin, pagbabatuin, ay nagpatuloy pa rin po siya para po sa ating Panginoon. And makikita po natin po dito na hindi po siya nagtanim ng sama ng loob or ng galit na pwede. Kasi mostly po ba sa mga pinapanood po natin, lalo sa mga horror, yung mga binabato,
Yung mga sinasaktan, nag-iiwan po ng course yan, eh. Babalikan ko kayo, yung espiritu ko, parang gano'n. Pero si Esteban hindi po, eh. Nung time na pinagbabato po siya at binubugbog, hindi lang po yung bato mga kapatid 'no, bugbog po muna. Eh, kasi 'pag binugbog ka, wala ka ng pangsalab para batuhin ka. Okay, and ang nangyari po dito si Esteban, sa halip na gantihan din niya ng bato, eh, pinag-pray niya po yung mga taong gumagawa sa kanya ng hindi maganda. And ang ganda pa ng prayer niya. Sabing gano'n dito, "Wag niyo po silang panagutin sa mga ginawa nila sa akin." Okay, and makikita natin dito yung pagiging faithful servant ni Esteban dun sa ating Panginoon. Sabi nga po dito, eto naman po yung mga lesson na matututunan po natin sa buhay po ni Esteban or ni Stephen. Una po, 5 lang po ito. Sabi po dito, the core of Christian commitment is service. Pinapakita lang po dito na yung pinakang goal po natin, mga Kristiyano, ay yung pinakang commitment po natin ay makapaglingkod sa Panginoon. That is our core. That is our commitment. Okay? No matter what, ano man po yung mangyari po sa atin, dahil tinawag ka ng Diyos sa isang paglilingkod, ay maglilingkod po tayo para sa Panginoon. So meaning to say, when we say ang core po natin ay yung service, kahit nahihirapan po tayo, kahit napapagod po tayo, kahit parang feeling natin tayo na lang or we are not being appreciated sa mga ginagawa po natin, maglilingkod pa rin tayo sa Panginoon. Kahit may gumagawa sa atin ng hindi maganda, may gustong humila sa atin pababa, paglilingkod sa Panginoon, magpapatuloy pa rin tayo sa service. Kasi ito po yung ating commitment para sa Panginoon. And yun yung isa sa mga magandang bagay na matututunan po natin sa buhay po ni Esteban. Okay, na kahit maraming naninira po sa kanya, to the point na pinatay na po siya, ay ang kanya pa ring iniwan ay maging tapat po tayo sa ating service, paglilingkod sa Panginoon. That's why, yung ginagawa nating service kay Lord, paglilingkod, kailangan ibinibigay po natin yung best para po sa Kanya. Okay. Pangalawang matututunan po natin, nothing is more important than the Word of God. Okay. Pinakita lang dito ni Esteban na walang ibang pinakamalaga kundi ang ma-share po yung salita ng Panginoon. Imaginein po natin. Okay. Pwedeng sabihin ni Esteban, sa iba na lang ako mangangaral. Pero hindi eh. Nangaral pa rin po siya. Kahit maraming hindi nakikinig, maraming against po sa kanya, but ang mahalaga kasi kay Esteban or kay Stephen is to share the Word of God. And kailangan maging malinaw din po sa atin yan mga kapatid, na walang ibang mahalaga po sa atin kundi ma-share po yung salita ng Diyos. Kaya, 'di ba, andun po yung ating pagpupursige. 'Di ba, pag sa paglilingkod, rain or shine, tutuloy po tayo para sa Panginoon, magpapatuloy po tayo po sa Kanya. Kahit minsan may mga pagkakataon baka pinagtatawanan po tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Sinasabihan tayo na ang OA mo naman. Minsan gano'n po na-experience po natin. Pero ang point po kasi po dito, mahalaga po kasi na ma-share po natin yung Word of God. Okay? Kasi yun yung pinakang utos ng Panginoon. Yan yung pinakang heart ng isang Kristiyano. Okay? Walang iba kundi yung ma-share po natin yung salita ng ating Panginoon. Kaya sana yun po yung mahalaga po sa atin mga kapatid. Okay? Pahalagahan po natin yung makapag-share po tayo ng salita ng ating Panginoon. Okay? God does His greatest work ordinary people. Okay? Hindi naman sinasabi dito na hindi mahalaga kay Lord yung mga greatest person kasi may mga greatest person din naman po. Pero most of the time po, ang tinatawag po ng Panginoon madalas yung mga minsan may mga weaknesses. Although lahat po tayo may mga weaknesses. Pero kadalasan, tinatawag ng Panginoon to His greatest work is yung mga ordinaryong tao. Okay? Na pansinin po natin, yung mga disciple po ni Jesus, pwede siyang tumawag ng mga kilalang tao, mga royal family. Pero tinawag po niya mga fishermen, mga tax collector. Hindi natin alam kung ano yung purpose ng Panginoon. Pero ang point lang po dito mga kapatid, wala pong pinipili ang paglilingkod sa Panginoon. Hindi mo pwedeng sabihin na bago pa lang ako o kaya naman mahirap lang kami, hindi naman kami mayaman para maglingkod sa Panginoon. Wala pong ganon sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi kahit anong estado natin sa buhay, mahirap ka man, mayaman ka man, pag tinawag ka ni Lord, maglilingkod po tayo para po sa Kanya.
Kaya hindi natin puwedeng sabihin na, wala tayong heart sa paglilingkod. Kasi puwede tayong tawagin ng Panginoon. And ang point lang po dito mga kapatid ay wala pong pinipili, yung ating paglilingkod sa ating Panginoon. Sunod po natin, Christian are, Christian are fuddling contradiction to the word. Yung fuddling po, ibig sabihin po niyan is yung parang nalilito po tayo. May mga pagkakataon na gano'n po tayo. Pero ang point po natin dito, hindi naman, kasi binanggit din po yan ni Pablo sa Romans, na huwag tayo makiayon sa takbo ng mundong ito. So, minsan, yung takbo ng mundo talagang contradict po siya sa sinasabi ng Panginoon. That's why yung mga early Christian, kahit kay Jesus pa lamang, yung mga sinasabi po niya ay against po yung mga makamundo. So ganun po tayo. Parang hindi tayo sumasabay sa agos, sumasalungat po tayo sa agos. Kasi iba yung takbo ng mundo, iba yung sinasabi ng Panginoon para gawin po natin. So nangyayari po 'yan. That's why hindi po maiiwasan, may mga opposition, may mga kumakalaban po sa atin because andun tayo sa katotohanan na sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Na naranasan din naman po ng mga early Christian, especially ni Esteban, nung siya ay naglilingkod sa ating Panginoon. Sometimes, God's will for us is to be martyrdom. Minsan pala, ganito po, no? Kasi, habang inaaral ko po siya, may nabasa po ako doon sa book na pinag-aaralan po natin po ngayon na si Stephen or si Esteban is faithful to God. Parang wala siya, para siyang si Job na wala naman siyang ginagawang masama. Faithful sa Panginoon, a righteous person kasi meron siyang takot sa Panginoon and he is doing his best para sa Panginoon. Pero merong mga nagke-question na bakit tinayaan ni Lord na mamatay si Esteban? Bakit tinayaan ni Lord na hindi siya tulungan, walang tumulong po sa kanya or magkaroon ng parang isang senaryo para hindi na lang siya mabato nung time na yon. Pero kung titignan po natin, sabi ko nga po kanina, yun yung purpose niya. Yun yung will ng Panginoon. Kasi kung si Esteban, umayon sa kalooban ng Diyos, then dapat maging ganun din po tayo. So may mga pagkakataon na ang buhay po nating mga Kristiyano ay nagiging martyr po tayo because of our faith to God. Na even yung pride po natin, binababa po natin, yung mga, minsan yung pagiging akala natin tama, ay ginagawa nating mali or hindi na natin ginagawang parang tama po 'yan kasi naintindihan na po natin yung katotohanan, yung totoong tama patungkol sa sinasabi ng ating Panginoon. So ang point lang po dito mga kapatid, sa paglilingkod po natin para po sa ating Panginoon, pwede po nating ma-experience po 'yan. Yung pagiging martir sa paglilingkod para po sa ating Panginoon. Kaya minsan may mga tao na parang ayaw maging Kristiyano kasi parang kawawa lagi yung mga Kristiyano. Pag inaaway, hindi lumalaban. Pagka may problema, parang ayan, titiwala sa Panginoon. Pero yun po talaga tayo. Doon po tayo tinawag ng Panginoon. Kasi ang totoong strength po talaga natin, walang iba kundi si Lord. Pagpapatunay lang po yan mga kapatid, na wala po tayong ibang pangahawakan, kundi yung Panginoon. Kasi at the end of the day, kay Lord pa rin naman po tayo kakapit. Hindi po sa lakas na meron po tayo. So, it is better to be martyr para sa Panginoon kaysa maging feeling strong po tayo pero wala naman po tayo kay Lord. Kaya sana yung buhay po natin mga kapatid ay ipagkatiwala po natin kay Lord. Ano man yung mga pinagdadaanan po natin po sa buhay, whatever opposition, difficulties, or calamities man po yung pagdaanan po natin, ay ibigay po natin yung ating buong pagtitiwala para po sa ating Panginoon. Sabi po dito sa ating conclusion, si Esteban ay pangkaraniwang tao tulad natin. So walang special kay Esteban, no? Siyempre, ano lang siya he become special because talagang ginamit siya ng Panginoon. And lahat naman tayo pwedeng gamitin ng Panginoon. Ang point lang po dito mga kapatid, si Esteban, kagaya lang din po natin yan. He is a simple man. Simple man na kagaya po natin. Ngunit siya ay puspos ng banal na espiritu at dapat din tayong maging gayon kagaya niya. Dahil simpleng tao si Esteban, pero napuspos siya ng banal na espiritu. He is faithful sa paglilingkod sa Panginoon by sharing the gospel, kaya din po natin maging ganon.
Kaya nga po ang ganda po ng lesson po natin, the fruit of the Holy Spirit. Puwede rin po tayo maging kagaya ni Esteban, okey, na ang bawat isa po sa atin tapat na naglilingkod sa Diyos at sumusunod sa banal na espiritu. Kaya bilang resulta, naluwalhati niya ang Diyos sa kanyang buhay. Alam niyo, yun nga, yung question kanina dun sa binabasa kong book kanina, na parang kine-question nila po yun. Pero sa totoo lang, hindi naman po nasayang yung pagkamatay ni Esteban. Tama po, hindi nasayang yun. Kasi unang-una, maraming na-inspired sa buhay po niya. Pangalawa, yun yung will ng Panginoon. And pangatlo, siyempre, naluwalhati po yung Panginoon dahil po sa buhay ni Esteban. Kaya nga yung ano po natin is to live is to Christ and to die is gain. Okay? Mamamatay nga tayo pero wala namang kabuluhan. Pero yung kay Esteban kasi, kaya siya nagkaroon ng ano, kaya siya naging, kumbaga, makikita natin po dito na bagamat namatay po siya sa ganong sitwasyon, pero meron po yung kabuluhan. Kasi namatay po siya para sa Panginoon. Yan. Yan. Ngunit siya ay sinubok, ngunit nanatiling tapat sa Diyos hanggang sa wakas. Naway maging tulad niya tayo. Sana mga kapatid, maging kagaya rin po tayo ni Esteban. Okay, hindi man po natin maranasan yung point na talagang mamamatay po tayo dahil sa paglilingkod po sa Panginoon. But ang point po dito is habang nabubuhay po tayo, maglingkod po tayo para sa ating Panginoon. Okay? Napaka, kung baga, kung titignan po natin o i-compare po natin, medyo mas maluwag po yung sitwasyon po natin. Medyo mas marami tayong privilege, opportunity compare po sa kanila. Pero dahil tapat sila kay Lord, kahit mapahamak po sila, ginawa pa rin po nila po yun. Kaya ang reminders po sa atin mga kapatid, ano man po yung mga ministry po natin, bago ka palang Kristiyano, sana magpatuloy po tayo sa Panginoon. Kasi yun po yung pagkakatawag po sa atin ng Panginoon. So yun po yung lesson na nais ituro po ng ating Panginoon mga kapatid. And sana po ay nabigyan po tayo nito ng paalala mula po sa ating Panginoon. Okay po. So, yun po. Kung wala na po, ay pwede po tayo mag-chat po dyan. Kung ano po yung gusto po nating sabihin, mga prayer request po natin, ay i-chat po natin po dyan. Mga announcement, pwede rin pong ihabol po dyan. And before we close po sa ating prayer po, ay sa mga balita lang po tayo mga kapatid. So, una po sa mga balita po natin ay yung ating Sunday worship service. So, every 9 a.m. pag morning at 5:30 pag afternoon hanggang alas 7 po ng gabi. And tuloy-tuloy po yung ating mga weekdays activities. We have midweek every Wednesday, 7 p.m. Tuloy-tuloy po yan. Sana maka-attend po tayo. Naka-live din po yan sa Facebook. We have nightlight every Friday and ito po yun, that is our Bible study, pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. And sa mga youth po natin, meron po silang CYF o Christian Youth Fellowship every Saturday 4 p.m. Sa mga kabataan po natin ay maka-attend po tayo kahit alam ko busy po tayo sa school po natin, school works po natin. At least we give time para sa Panginoon pa rin po every Saturday. Okay po, prayer breakfast every last Saturday of the month. Sana maka-attend po tayo. 7 a.m. po yan. At patuloy po na ipag-pray po natin sa Panginoon na sana po ay maging maganda na po yung panahon para makapagtuloy-tuloy po tayo sa paglilingkod at fellowship po natin para sa ating Panginoon. So yun po yung mga ilang balita po natin at yung iba po ay idadagdag na lang po natin sa mga susunod. Pero that is our announcement. Kung meron po akong nakalimutan, ay pwede nyo pong i-chat po sa akin. I-PM nyo po ako. Okay, so sa mga kababaihan po natin, ay meron po tayong builders and Dorcas Fellowship po natin every third Saturday of the month. At yung ating leadership training every second and last Sunday of the month. So sana attendan po natin. So, yun po. At maghahantay po ka ng ilang minuto para po sa ating mga prayer request po natin. Nais po nating sabihin po. Sige po, isama po natin po ito sa prayer po, yung prayer request po ni Brother Ronald Batak. So, magandang gabi po sa ating lahat, sa mga nakikinig po sa atin.
Na ipag-pray po natin po yung mga may karamdaman po ngayon. Yan, sige po, kung wala na po tayong nais pong i-share po dito, ay tayo na pong lahat po ay sama-sama pong yumuko at manalangin po tayo sa ating Panginoon. Let us pray. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord, maraming salamat po sa oras pong ito. Salamat, Panginoon, muli sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin para muling mapag-aralan ang mga salita mo, na kung saan ay sa tulong po ng buhay po ni Stephen or ni Esteban, Lord God, ay naintindihan po namin, Lord, na maging tapat sa paglilingkod po sa inyo. Na bagamat ang bawat isa po sa amin ay pwedeng makaranas, Lord, ng mga problema, mga opposition dahil po sa paglilingkod po sa inyo, but we still na magpapatuloy po kami para po sa inyo sapagkat sa paglilingkod niyo po kami tinawag. Kaya Panginoon, aming dalangin sa bawat isa po sa amin, maging matatag po kami sa aming mga ministry, maging matatag po kami sa aming relasyon po sa inyo at patuloy na makapaglingkod ayon sa inyong dakilang kalooban. Kaya Panginoon, sa mga nakikinig po sa amin, pagpalain niyo po ang bawat isa po sa amin. Kalakip, Lord, ng aming panalangin, ang mga prayer request, Lord, ng aming mga kapatid, panalangin, pangkalusugan, Panginoon, kagalingan, para po kay Sister Merline, Lord God, kay Brother Romel Adriano, healing for Sister Esther Esconde, Lord God, aming panalangin, Panginoon, na patuloy niyo po silang pagpalain, patuloy niyo po silang gabayan, Panginoon. Lord, sa mga karamdaman po nila, patuloy niyo po silang samahan na pagalingin, palakasin. Patuloy, Lord God, na makatulong po yung mga gamot, mga doktor na tumitingin po sa kanila. And Lord, sa mga pinansal na pangangailangan po nila, kayo po yung patuloy na mag-provide, Panginoon. And Lord, hindi man po namin po mabanggit po lahat, pero nalalaman niyo po yung mga ilan po namin kapatid na merong iniinda, may mga karamdaman, tinataas po namin po sa inyo, Lord God, na patuloy niyo po silang pagalingin, Panginoon. Lord, ang aming patuloy na panalangin, prayer for comfort, para po sa family po nila Sister Lota Batak, sa pagkawala po ng mahal po nila sa buhay, Panginoon. At naniniwala kami, Lord, na patuloy niyo po silang sasamahan, i-comfort, Panginoon, na aliwin sa pamamagitan, Lord, ng inyong salita, banal na espiritu, pagmamahal, ay patuloy pong maiibsa ng kanilang kalungkutan, Panginoon. Ano man po, Lord God, yung mga pangangailangan din po nila, kayo po yung patuloy na mag-provide, Panginoon. Lord, amin din po panalangin para po kay Sister Lydia Hase, Panginoon, na nasa Japan po ngayon. Ingatan niyo po sila, Panginoon, at patuloy na pagpalain sa kanya pong asawa, Lord God. Palagi niyo po siyang gabayan. Patuloy niyo po siyang palakasin, Lord God, physically. Patuloy kayong gumamit, Lord, ng mga doktor, ng mga gamot na tutulong po sa kanya and ang kanyang physical na pangatawan. Patuloy niyo pong hipuin, Lord God, magkaroon po siya ng kalakasan, Panginoon. Hindi lamang po physical, Lord God, spiritually, ay patuloy po sa Lord na magkaroon ng pananampalataya po sa inyo. And sa kanilang family, sa kanilang mga anak, palagi niyo po silang pagpalain at gabayan. Guidance and protection para po sa kanila, sa bawat family na nakikinig po sa amin po ngayon. Lord, sa mga ilan po namin mga kapatid, mga kamag-anak po ng aming mga kapatid, Lord God, na babiyahe, magta-travel outside, inside the country, ingatan niyo po sila. Makarating po sila ng safe sa mga pupuntahan po nila at patuloy na palagi niyo po silang sasamahan sa mga lugar na mapupuntahan po nila. Salamat, Lord God. Lord, ano man po yung mga panalangin, di man po namin, Lord, mabanggit po lahat, pero nalalaman niyo po yung laman ng aming puso at isipan. Kaya, Panginoon, tinataas po namin po sa inyo lahat ng bagay na ito. Umaasa kami, Panginoon, na bibigyan niyo po ng katugunan lahat ng aming mga panalangin. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa ating lahat, mga kapatid, and see you po next Friday.